Hi everyone! So ito na nga pala yung third time na magkakabit ulit ako ng DIY tape-in hair extension. Pinulayan ko nga lang to ng pinaghalong dark brown at coffee na herbal hair dye shampoo para hindi siya masyadong dry tingnan dahil nga nagkulay na ako dati ng light. Niretouch ko nga lang tong hair na gagamitin ko ngayon, and then yung process naman ng paggawa ng tape-in hair extension is same pa rin ng dati. 2 months nga inabot yung last time na ginawa kong DIY tape-in method. So, ito na yung pangatlo. So, this time, papakita ko nga sa inyo yung whole process ng pagkakabit ko nitong mga tape-in hair extension na ginawa ko. Para din kung sakaling gusto nyong sundan or gawin, panoorin na lang tong buong video. Ito nga pala yung mga placement na gagawin ko or gagayahin, and then ang gagawin ko ngayon is sandwich method. Napansin ko kasi na mas matibay siya kapag naka-sandwich, yung nakaipit sa gitna yung hair mo, and then pag didikitin mo yung dalawang tape-in hair extensions mo. Tsaka mas matibay talaga siya kahit i-brush-brush mo yung buhok mo, hindi talaga siya naglalagas. After ko nga siya mapag-sandwich or mapagdikit, pinaplansya ko pa siya para sure na magkakadikit talaga siya. Medyo tansyahan nga lang tong ginagawa kong DIY kasi nga hindi ko nakikita yung likod ko. So, ayan, makakapanyo naman niya sa hair niyo. Pero kung meron namang tutulong na tumingin do sa guhit ng buhok nyo is much better. Medyo nagamay ko na nga rin yung paggawa nito or pag-DIY nito, kaya lang kailangan ko rin talaga siyang tanggalin dahil nga humahaba yung roots. So, parang nakakairita siya dito sa may roots natin kapag ganun. Pag nga pala naglagay kayo nito is wag kagad kayo magbabasa ng hair. So, much better patagalin nyo muna ng 24 hours bago kayo magbasa para yung tape-in or adhesive is hindi matanggal kagad. So, medyo mahaba-haba nga itong video na to. So, pwede nyo naman i-pass forward na lang para makarating na kagad kayo doon sa dulo. Or kung gusto nyo naman panoorin talaga yung paglalagay ko nitong aking DIY tape-in hair extension.
Malapit na nga ako matapos magkabit dito at kung nakarating nga kayo dito sa part ng video na to, salamat. Sa mga gusto naman mag-try nito, meron namang mga nabibiling human hair sa marketplace. So mag-ingat nga lang kayo dahil baka kayo maloko. Depende nga sa quality at haba ng hair yung bentahan doon at make sure na doon lang kayo sa legit. So nagtatanong naman kung pwede ba yung synthetic hair. So pwede naman siyang gawing ganito, tape in. Kaya lang kapag ginamit nyo na siya, yung quality ng hair kapag nabasa, hindi ko lang sure dahil hindi ko pa siya natatry. So ayan, instant long hair na naman nga ako. At tingnan nyo naman, sobrang natural lang yan tingnan, diba? So disclaimer lang, hindi po ako expert sa ganito. So sinashare ko lang yung pagdi-DIY ko. Ginagawa ko lang naman to pang personal use para din makatipid. And then depende sa inyo yung kung gusto nyo rin itry. At meron din naman tayong kanya-kanyang dahilan kung bakit natin gustong magkaroon ng instant long hair. Sobrang satisfied na nga ako sa gawa ko. And ang nagustuhan ko dito is nagbe-blend siya dun sa short hair ko. Much better nga din kung ang gupit nyo is layered para mas madali siyang i-blend. So mag-update na lang ulit ako kung gaano to tatagal sa hair ko. And then kung nakarating ka sa dulo ng video na to, thanks for watching.
Hi mga be, ayan, sasagutin ko lang tong tinatanong ni babe kung paano naman tanggalin yung natirang glue sa hair. So, tamang-tama nga dahil magre-retouch na ako nitong aking hair extension. So, ayan, tatanggalan ko muna siya gamit itong solvent. Mas maganda nga kung ibababad nyo na medyo matagal itong glue remover para mas madali siyang tanggalin. Mas lumambot yung glue. Pag lumambot na kasi siya, mas madali na siyang tanggalin or hilahin. Hindi masasama yung natural hair nyo. 2 months nga tumagal sa akin tong tape-in extension ko na to. So, gusto ko talaga tong method na to dahil nga hindi siya masakit sa ulo. And then, madali lang din siyang gawin. After nyo nga matanggal lahat yung mga extension, yung mga natirang glue sa hair, pwede nyo naman siyang suklayin. Or kahit kamay lang kasi matatanggal naman siya, wag niyong pupwersahin para yung natural hair nyo is hindi masira or maputol. Madulas din sa hair yung solvent kasi parang nga siyang oil and then yan, after niya pwede na kayong maligo. Mas maganda nga talaga to dahil nung nag-micro ring ako, sobrang daming putol ng hair ko nung tinanggal. At napansin ko nga na medyo humaba-haba na rin tong hair ko. Ito nga pala yung mga hair na natanggal ko and then pwede ko pa tong i-retouch at ikabit ulit. Ito yung hair ko bago ko siya alisin. Okay pa naman siya kaya lang medyo naiilang na ako dun sa banda may mga tape in. So, ito naman siya nung inalis ko na, kung makikita nyo, okay pa naman yung hair ko and then, ayun, magkakabit pa ako ulit. Actually, na-retouch ko na siya yung mga hair ko and then nakabit ko na din. So, ito na yung kinalabasan ulit. Then, nagkulay na lang ulit ako ng dark brown. Ibubukod ko na lang ng upload yung pagkakabit ko nito. And then, kung makikita nyo naman, ang ganda talaga nitong tape-in. Kasi tingnan nyo, pag inipit siya, wala kang makikitang mga parang butil-butil na bakal do sa hair mo. And then, yan, napaka-smooth din siya kapag hinahawi mo siya at sinusuklay. So, yun lang. Till my next video.